Purihin ng Diyos sa kaitaasan, magandang umaga sa ating lahat, saan man sa mundo, sa lahat ng mga kapwa kong Pilipino o mga viewers. Nais ko lamang ipabatid sa inyo na ang lingkod ng Panginoon, ng aming Pastor Charles, ay nagbigay ng suggestion na ipalam sa inyo na sa ginagawa namin ito ay upang may pabatid sa inyo ang presensya ng Banal na Espiritu. Nung kami ay nagsagawa ng video, nung una namin ginawa ay nagkaroon kami ng mga viewers ng 1,200. At sunod na linggo ay nagkaroon ng 1,500. At sa pangatlong linggo ay nagkaroon ng 5,609 viewers. Salamat sa Panginoon sa presensya niya sa tahanang ito at sa pagkilos niya sa bawat isa sa amin. Salamat, papuri at Panginoon na kayo po ay tunay na buhay at kumikilos at nagagabay sa amin. Pinupuri ka namin, Panginoon. Nais din po namin na ipaalam sa inyo kung sino man sa inyo dito, lalong-lalo na dito sa Hong Kong, ang mga kapwa namin mga OFW, kung kayo po ay may katanungan tungkol sa spiritual o kung mayroon man kayong problema pang-spiritual or physical, ang Glorious Praise po ay handang tumulong sa inyo, handang magbigay ng mga payo sa inyo kung ano man ang inyong mga nais na humingi ng tulong. Nandito po yung mga number nila na siya po ay inyong kukontakin kung sa oras ng inyong pangangailangan. Ito po yung mobile number ni Sister Rose. Ang number niya ay 97278742. At ang kay Pastor Charles naman ay 916663232. Mangyari lamang po ay dito po kayo sa number na ito tumawag para sa more information sa spiritual at physical natin, na yun talaga ang tunay natin na kailangan sa panahon ito, dahil talagang kailangan natin talaga na magbalik loob na sa Panginoon hanggat mayroon tayong nalalabing panahon. Salamat sa Panginoon na siya talaga ang pinupuri namin, na siya ang nagagabay sa bawat isa sa atin, lalo na sa ating buhay, lalo na tayo ay malayo sa ating kapamilya. Papuri sa Panginoon. Sa Kanya ang papuri. Salamat. We'll be blessed.
Yes, praise the Lord. Manalangin po tayo. Ama namin na sa langit, dakila ka, Panginoon. Pinupuri ka namin sa oras na ito, sa araw na ito. Salamat po sa pagkakataon nito muli na rito kami na binigyan mo po kami ng pagkakataon upang makinig at magpuri sa iyong pangalan. At ikaw nga po, Panginoon, ay banal at humihingi po kami sa oras na ito na kapatawaran sa aming ginawa man, kung ano man ang aming naisip, nasabi na hindi po naayon sa iyong salita. Lord, patawarin mo po kami. Para hindi ito hadlang sa aming pagpuri sa iyong pangalan sa araw na ito. Marami pong salamat na binigyan mo po kami ng oras para magpuri sa iyong pangalan, Panginoon. At salamat po sa araw na ito at sa mga salita mo na aming maririnig muli sa araw na ito. At ikaw ang manguna sa aming gagawin sa araw na ito. At nawa po ang aming, yung salita po na aming mapapakinggan sa araw na ito ay maging ito ang ilaw sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po sa pag-ibig mo na walang hanggan sa aming mga buhay. Sa iyo lahat ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you. Magandang umaga po sa ating lahat at una sa lahat, nais kong pasalamatan ang Panginoong Diyos sa pagkakataong ito na binigay niya sa akin na maibahagi ko sa inyo ang mga kabutihang nagawa niya sa aking buhay. Mahal tayo ng Panginoong Diyos. Sa katunayan, siya ay may magandang plano sa ating mga buhay. Sinabi niya sa kanyang salita sa Jeremiah chapter 29 verse 11, nasasabi na, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na naiisip ko para sa inyo. Pag-iisip para sa magandang buhay at hindi para sa kasamaan, at upang mabigyan kayo ng pag-asa hanggang sa huling buhay. Maliwanag na maganda talaga ang plano ng ating Panginoon sa atin. At kung pinahintulatan at kung bibigyan lamang natin ng pagkakataon ng ating mga sarili sa Kanya, tayo ay may magandang buhay. At isa ako sa mapapalad na naging bahagi ng Glorious Praise Filipino Fellowship dahil hindi lamang sa natutunan ko ang mag-aral at magbasa ng Kanyang salita sa Biblia, ito ay may magandang naidulot sa aking buhay. Sapagkat nung hindi ko pa siya nakilala na aking Diyos at tagapagligtas ng aking buhay, isa po akong isang idol worshiper dahil sa ito po ay nakagisnan ko sa aking mga magulang. Ngunit nung dumating ako dito sa Hong Kong, siya ay aking nakilala at siya lamang, si Jesucristo, ang siyang tagapagligtas ng ating buhay. Sinabi niya sa kanyang salita sa Juan chapter 16 verse 4, sinabi niya na ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. So, ibig sabihin, maliwanag na si Jesus Christ lamang ang siyang tagapagligtas ng ating buhay at wala nang iba pa. At hindi lamang yan, marami pa rin akong natutunan sa pagpunta ko dito sa church na ito. Ika nga, ang church na ito ay hindi lamang isang worship church, isa rin siyang Bible college na nagtitrain sa amin upang ma-share at maibahagi sa lahat ang mga nalalaman namin na words of God para sa inyo. Kung matatandaan ko pa, nung dumating ako dito sa Hong Kong, isa akong malungkutin, puno ng problema sa aking buhay. At full of worries, talagang sabi pa nga ng mga sisters ko, talagang napakatamlay ko daw, mahina.
totoo po yon kasi dati, nung hindi ko pa talaga nakilala ng lubusan si Jesus Christ, talagang ako ay talagang mahina. Talagang dinaramdam ko ang lahat ng mga problema na dumarating sa aking buhay. Kasi hindi ko pinaubaya ang aking sarili sa Kanya. Ang lahat na aking ginagawa sa buhay ay yun ay kagustuhan lamang ng aking sarili. Kumbaga sinusunod ko ang physical laws at lahat ng mga ginagawa ko sa buhay ay hindi kagustuhan ng Panginoong Diyos. Kaya anong nangyari? It leads me into depression. At dahil sinunod ko ang sarili kong kagustuhan, nanggaling talaga ako sa masamang relasyon. It's a very bad past relationship. At hindi lamang isang beses. At nangyari ito sa aking buhay 2 beses. Kasi lahat ng gusto ko ay kagustuhan ko lamang. At pero nung napunta talaga ako sa church na ito, nalalaman ko talaga na kung lahat ng mga gusto mo sa buhay, ipaubaya mo sa Panginoon, ipagpaubaya mo sa Kanya, lahat ng gusto mo siya buhay, lahat ng mga pangangailangan mo, talagang ibibigay ng Diyos para sa atin. Kaya nandito ako ngayon, masaya na sa aking trabaho at wala na akong mga dinaramdam na problema. Kasi noon talaga parang pag may nararamdaman talaga ako, nag-iisip ako ng mga negatives. Sinasabi ko, oh Lord, baka may cancer na ako, ganyan. Tapos ilang beses akong pumunta ng ospital. Pero dahil sa nalalaman ko ng mga teachings dito sa Glorious Praise Fellowship, nalalaman ko na ang salita ng Diyos ay healing sa aking katawan. At nang nangyari sa akin na depression noon, talagang hindi ako gumaling sa doktor. Pero ang salita ng Diyos ang siyang gumaling sa akin. At dahil na rin sa panalangin ng aming pastor at sa mga sisters ko dito sa church. So, napakabait talaga ng Panginoong Diyos sa akin kasi dinala niya ako dito. Dinala niya ako sa lugar na ito upang makilala ko pa siya. Dahil sa lugar na ito, nalalaman ko rin kung paano mag-pray and how to worship God. Kasi dati, pag nag-pray lang talaga ako, lahat ng ginagawa ko ay I always ask God, please Lord, help me. Lord, tulungan mo po ako. Pero nung nalaman ko na talaga na on how to pray, na-i-apply ko po ito sa akin na dapat pala pag nag-pray tayo, dapat unahin talaga natin, put God first and trust Him. And we should give thanks first and worship Him, and all the things na gusto natin sa buhay ay ibibigay niya. All the glory I want to return to God, and maraming salamat. In Jesus' name, thank you. Hi po. Maligayang pagkinig po sa ating lahat. Sa inyo sa oras na ito, ako po ay magbabahagi din ng testimonyo. Bagamat ito pa ibabasahin ko, pero hindi po ito scripted. Ito po ay tunay na nangyari sa buhay ko. Dahil kapag wala akong kopya, hindi ko po madidetalya sa inyo yung bawat yugto, yung dapat sasabihin. So ako po si Carol Jano Balandino. Ako po ay namulat sa isang Kristiyanong pamilya. Pinalaki ako ng mga magulang ko sa maayos na paraan. Kami po yung mga anak na hindi marunong sumagot o kaya natatakot sumagot sa magulang. So, lahat ng sasabihin ng magulang namin, sunod lang kami kahit nalabag man ito sa aming mga kalooban.
lumaki kami na nakasanayan ng magsimba tuwing linggo. Sa aking murang isip, nagpagamit din ako sa loob ng simbahan. Hanggang sa nakapagtapos ako ng high school at dahil sa kakulangan sa pinansyal, di na ako nagpatuloy sa pag-aaral at naghanap na lang ako ng trabaho. Sa bagong pahina ng buhay ko, nag-iba ang istorya ng buhay ko. Nagkaroon ako ng barkada kung saan ako natutong magbisyo. Nakalimutan ko na magsimba. Nakalimutan ko na ang mga bilin ni nanay. At yung mga narinig ko na sa loob ng simbahan, parang nandoon pa rin sa alaala, pero parang binabaliwala ko na nawala na yung takot sa Diyos. Nagpatuloy ako sa ganong klase ng buhay hanggang nag-iba na talaga ang aking pagkatao. Subalit kung minsan, kapag nag-iisa ako, napapaisip ako kung bakit naging ganito ang buhay ko. Ngunit nababaliwala ko naman kung kasama ko ulit ang barkada. May mga ginagamit din ang Diyos para paalalahanan ako. At di ko malimutan ay ang isang misyonaryo na kilala ako noon nung nagpupunta pa ako sa simbahan. Dahil nagpapagamit ako, kilala niya ako, syempre. So, napadaan siya sa bahay ng lolo ko noon kung saan ako tumitira. Tapos sabi niya, Sister Carol, mahal ka ng Diyos. Yun lang ang sinabi niya, bagamat hindi niya ako nakita, pero alam niya na. Nandun ako sa loob ng bahay. So, yun yung hindi ko makalimutan na kapag nag-iisa ako, mahal ka ng Diyos. Pero, andun pa rin, syempre, nagmatigas ako. Dahil sa wala naman akong matibay na relasyon sa Diyos, hindi naman ako pa nananalangin, hindi na ako nakikipag-usap sa Diyos. Ganon, bagkus nagmatigas nga ako. At nagpatuloy sa masasamang gawa at natuto na rin makipaglaro sa ako. Nakikipagtalik sa mga lalaking di ko karelasyon. Hanggang magbungang aking kapusukan at doon ako parang natauhan. Di ko alam ang gagawin ko noong malaman ko na nagdadalang tao ako. May nagmungkahi na ipalaglag ko raw yung bata. Ngunit alam kong ang Diyos ang gumabay sa akin para di pumayag at harapin ang problemang yun. Umuwi ako sa mga magulang ko. Wala akong narinig mula sa kanila ni hindi sila nagpakita ng anumang galit. Sa akin, bagay na parang dahilan na lalo ko silang minahal, lalong parang umigting yung pagbabalik loob ko sa Diyos na magdesisyon na magbabago na ako. At minagro nga, nagawa kong talikuran lahat ng mga bisyo. Hindi ko na yun inaharap. Bagkus nagpatuloy na ako sa pananampalataya na kinagisnan ko. Ngunit ang buhay Kristiyano ko noon ay hindi ko masabi na malalim ang relasyon sa Diyos. Parang routine lang ba? Routine sa buhay na parang nakasanayan na. Kaya dumating yung panahon na ako ay nakapag-asawa. Hindi ko rin yun isinangguni sa Panginoon. Dahil hindi ko alam yung mga bagay na dapat gawin kung ikaw ay anak ng Diyos. Basta ganun lang, ang pananampalataya ko ay mula sa kinamulatan, ganun na lang, magsisimba sa linggo, hindi ako marunong manalangin. Sa linggo lang, makikinig ng panalangin. Kung manalangin man, kapag may kailangan, kailangan ko ng tulong, Lord. So, yun lang, hindi ako marunong magpasalamat. So, nakapag-asawa ako, ngunit hindi rin nagtagal yung pagsasama namin dahil walang pag-ibig na sa puso namin. So, away sa pagsasama namin, puro away hanggang nahulog sa paghihiwalayan. So, nagdesisyon akong mangibang bansa. At doon, napunta ako sa Middle East. Doon muling medyo nagbago ang istorya ng buhay ko. Na iba ng direksyon. Doon ako natutong mag-internet. Doon ako nakakilala ng lalaking pinaniniwalaan kong makakapagpasaya sa akin.
So, alam kong mali dahil ganun nga ang turo sa simbahan. Pero wala akong takot. Wala akong pag-aalinlangan na ginawa iyon. So, ganun, nagpatuloy ako sa ganun hanggang sa Middle East, sa isang bahay maraming katulong. Ang mga kasamahan ko na ginagawang libangan nila yung panonood ng scandal videos. So, nung una sabi ko, ano bang, hinuhusgahan ko sila. Siyempre, pinalaki ako ng mga magulang ko na hindi nanonood ng ganon. Kumbaga sa pelikula, kahit na konting kissing scenes, ayaw ng nanay ko na ipanood sa amin. So, lumaki akong ganon na hindi nanonood, na ang paniwala ko, hindi yun dapat panuorin. So, hinuhusgahan ko sila. Pero isang araw, mahilig kasi akong makinig ng music. Isang araw, nanghiram ako ng cellphone. Dahil yung memory card ko, nagsawa na ako sa mga music. Gusto ko na maiba naman. So, nanghiram ako. Pero sa pag-scroll ko ng cellphone na namimili ako ng kanta, nandun pala nakasingit yung mga videos. So, sabi ko, napailing na lang ako. So, scroll na ulit ako. Meron isa. Sabi ko, masubukan nga, wala naman akong kasama. So yun, sinubukan ko pero hindi ko tinapos dahil hindi ako komportable talaga at parang hindi nga ako sanay. Yun ang nasa isip ko. So sa ibang pagkakataon, sa ibang kaibigan naman ako nang hiram ng cellphone. Pero ganun pa rin, meron din siya, meron din siyang nakasingit sa mga memory card niya na ganun. So sa pagkakataong iyon, subukan ko nga ulit. Hanggang sa nasundan, hanggang sa naging libangan ko na rin. At ang kaaway talaga palaging nandun na tumitingin ng pagkakataon para ikaw ay sunggaban, para ikaw ay hilain. So, ganun nagpatuloy sa ganun ang aking buhay, sa pakikiapid at sa pag-i-enjoy ko ng mga ganung libangan. Hindi na ako nananalangin. Meron man, pero ganun pa rin sa tulong. Kung kailangan ko ng tulong, ganun. Kung nadidepress ako, ganun. Kung I feel so self-pity, ganun ba? So, natapos ang kontrata ko sa ganung routine ng buhay ko. Sa aking pag-uwi, nakaharap ko ang aking asawa. Andun na parang malaki pa rin ang puot ko sa kanyang galit. So, minadali ko ang pag-a-apply ulit ng trabaho. Dito ako dinala ng Diyos. Although meron mga plano ako, hindi ko plinano ang nagpunta dito. May mga plano pa ako noon, hindi dito. Pero ang Diyos, tinungo ako dito sa lugar na ito. At ang pagkakakita ko sa isang kapatid na nag-invite sa akin dito, ay plano rin ng Diyos. Alam ko yun, ramdam ko yun. Hindi ko na po i-detalye kung paano dahil basta alam ko na ganun. Doon, sa unang araw ko, naramdaman ko yung movement ng banal na espiritu. Ito yung church na hindi ka ma-amaze sa pagpunta mo. Kung ikaw yung naghahanap ng entertainment, hindi ito yung ma-amaze ka. Dahil yung tugtugan, wala silang amazing na tugtugan. Yung guitarist po nila, doon po ako na unang pinakita ng banal na espiritu. Yung pinakita niya talaga sa akin sa araw na yun, hindi yung panlabas lang, kundi yung mga panloob. So nakita ko sa guitarist na hindi man siya yung ganun kagaling, at least yung talento na alam niya, kahit na kunti lang alam niya, binigay niya sa Panginoon, yung parang with all heart. Doon ko nakita yun. Tapos, doon talaga ako na-touch ng Holy Spirit. At sa pagpapatuloy ng service, nakita ko rin sa mga miyembro na kahit hindi nila matimingan yung gitara, nang saya-saya pa rin nilang magpuri. At sa pananalangin namin, sa pagpunta namin sa labas, sa araw ding iyon, nandun na, kahit nandun kami sa public, nandun pa rin sila na mananalangin muna bago kumain. So, yun ang pinakita ng Panginoon sa grupo na ito. Doon sa pag-uwi kong iyon, nakapag-isip ako, parang may something inside me na
may binubulong ang banal na espiritu na ito na yung gusto niya talaga akong katukin na gisingin yung pananampalataya ko na mag-grow. So, patuloy ako sa pagpunta-punta, sa pagdalo, hanggang sa, si pastor, yung laging tiniteach niya sa amin ay kung paano ba maging tunay na tagapagsamba sa Diyos. So, yun yung parang napaisip ako sa mga ganon. At sa grupo din, dito sa Glorious Praise Fellowship, kapag hindi kami yung pagkatapos ng simba, gagawin na namin ang gusto namin. Kagalakan nila yung pag-usapan ang ginawa ni Jesus, kung ano bang kalooban ni Jesus. So, lalong tumibay yung paghahangad ko na baguhin ang aking sarili. Baguhin na. So, andun din yung time na naiisip ako, paano ba? Andun talaga na may desire din ako magbago talaga. Pero nakakapagod, hindi ko magawa yun. Hindi ko magawa. Bagamat nagpupunta ako, nagsisimba linggo-linggo, nagbabasa ng Bible, hindi ko yun magawa. So, isang araw napagod na rin ako sa pagiging isang plastic ba? Dahil ako ay nagpupunta sa simbahan, pero sa loob ko, dala-dala ko pa rin yung mga kasalanan. Nakikipid pa rin ako. Andun pa rin yung addiction ko sa pornography. So, hindi ko yun magawa. Iniiyak ko na sa Panginoon. Nagparibaptize na nga ako para sa paniniwala na magkakaroon muli ng panibagong simula. Pero hindi iyon ang sagot. So, isang araw, nagbakasyon ang amo ko. Parang ang Holy Spirit nilid niya ako na makipag-devotion sa Kanya. Kumanta, nanalangin, umiyak. Pero andun yung kagalakan sa puso. Isunuko ko dun sa araw na yun yung buong kaluluwa at puso na talagang, Lord, take over. Hindi ko kaya hindi ko kaya baguhin ko, pero naniniwala ako sa kapangyarihan mo na ako ay maririn yung matatransform. So, mula nung araw na yun, napansin ko, inobserbahan ko ang aking sarili. Hindi na ako nagpupunta sa mga sites kung saan may sa mga ganung bagay. At nakipagkalas na rin ako sa karelasyon ko. At ang pinakamalaki milagro yung nakapagpatawad ako. Yung naramdaman ko talaga na napatawad ko na siya, yung asawa ko. So, katunayan, nagamit ko na yung kanyang apelyido ngayon sa pagpapakilala ko sa inyo. Dahil ang ginagamit ko talaga ay yung surname ko. So, ayun. Pero may mga oras na nakakarinig ako ng teaching na kung magbibigay, sabi sa Biblia, kung bago mo ibigay ang iyong alay sa Diyos, balikan mo muna yung kapatid mo na nakagawa ng masama sa iyo. So, kailangan pala i-express yung kapatawaran. So, nag-iisip, wala naman akong contact sa asawa ko. Pero ang Diyos talaga, siya yung gumagawa. Siya yung naramdaman ko na siya yung nagtutungo sa akin. Tinutungo niya yung tamang daan. So, siya na rin ang gumawa ng paraan. Hindi marunong mag-internet yung asawa ko. Pero, isa sa kanyang kamag-anak na napasyal siya doon. Tapos, gabi yun, nag-message isang hindi ko kilala. Sabi niya, andito yung asawa mo. So, alam ko na yung asawa ko yun. Wala naman akong ibang asawa. So, yun na. Tapos sabi ko, masaya ako at andyan ka na nagkaroon tayo ng pagkakataong ganito. So, sinabi ko yung kapatawaran, renilis ko na lahat. So, naramdaman ko talaga na buong puso yun. So, yun, napakabuti ng Diyos talaga at siya yung gagawa na ng paraan para malinis ka na sa kasalanan. So, nagpatuloy sa ganun, natuto na akong manalangin na
mag-commit sa Kanya sa kahit anumang bagay na anumang bagay yung desisyon na gagawin ko, maliit man o malaki. Natutunan kong magpasalamat sa kahit na anong bagay, na kahit na sa problema, kalagitnaan ng problema, nakakapagpasalamat ako sa pagbibigay niya ng lakas ng loob para hindi magalit. Ganun, madaming ginawa ang Diyos sa akin na pagbabago. So nakalaya na ako sa isang pagkukunwari, pagbabalat kayo. So ngayon ay isa na akong tunay at busilak sa paningin ng Diyos. At hindi ako nahihiya na ihayag sa inyo na ako ay ganoon noon. Dahil ito yung nagpapaalala sa akin na ako ay isang alabok lamang, gawa sa alikabok. Na dahil kay Jesus nagkaroon ako ng halaga sa kanyang pagsasakripisyo sa cross ng Kalbaryo, doon sa bundok ng Golgota. So, purihin ng Diyos sa Kanya ang lahat ng papuri.